Pupuri, pagwalhati, pagdalo, pagsamba sa ating pinakamamahal na Kristo. And I give all honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist William Meda, the end time, proud of God. We love you so much, Formal Pastor, and we always treasure and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Honorable San Pastor Rizal Meda, Blood Mamadir, and greeting as well to all the beloved children of Meda family. At ating pinasalamatan at mahal na Panginoon, ang maluwalhating pagdating ating beloved dead, Almeida Smith sa kalang mga dalawang anak, Emon Praise God, na maluhal sa ating bansa, Emon Praise God. We love you so much po. At sa lahat po ating ibig mga kapatid, mga kapamanggawa, mga bisita dito ngayon, maging sa lahat ng webcast viewers throughout the world, particular po niya sa bansang Amerika, beloved Mr. Luke Smith, sa mga anak, at sa ating beloved Minister Willie James Almeida Jr., beloved Post, beloved Teen, sa mga anak, at sa lahat ating ibig mga kapatid, mga kapamanggawa, sa iba't ibang panig ng mundo na kung saan nakaantabi sa ating live streaming. Magandang hapon po at welcome to the Real Family of God. Amen. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise God. Mga iniibig, God preserve life. Ang mahal na Panginoon ay nag-iingat ng buhay. Pag tayo po'y laging tumatalima at sinasagawa po natin ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Saan kamandahong lugar maparoon, ang Diyos ay laging nandoon, mga inibig ko. Kaya sabi ng banal na kasulatan ko ating pong basahin magkasunod dito po sa from the book of Psalms chapter 41 verse 2 and Psalms 125 verse 2. Kanila lamang po. The book of Psalms chapter 41 verse 2. The Lord will preserve him and keep him alive, and he shall be blessed upon the earth, and thou wilt not deliver him unto the will of his enemies. The book of Psalms chapter 125 verse 2. As the mountains are round about Jerusalem, so the Lord is round about his people from henceforth even forever. God bless you po sa Tagalog. Dito po sa mga awit, Kapitulo 41, versikulo 2. Pananatilihin siya at iingatan siyang buhay ng Panginoon at siya'y pagpapalain sa ibabaw ng lupa at huwag mong ibigay siya sa kalooban ng kanyang mga kaaway. Dito po sa mga awit 125, Kapitulo 125, Talatang 2. versikulo 2. Kung paanong ang mga bundok ay nangasa palibot ng Jerusalem, gayon ang Panginoon sa palibot ng kanyang bayan, mula sa panahong ito at sa magpakailanman. Amen. Praise the Lord. God bless you po mga kapatid. Ang mahal na Panginoon ang magpala sa kanyang banal na salita. Mga inibig, sa ating mga nabasang talata, na kung saan yan po ang pangako sa bawat sumasampalataya at naglilingkod ng buong katapatan at inuunawang kalooban ng Diyos na iingatan sa lahat ng sakuna, kalamidad, mga salot na dumarating sa mundong ito. At ang sabi ng Biblia, at pagpapalain sa bawat lupain, sapagkat ang Diyos ay nakapalibot sa atin, ang ating mahal na panahon, saan man dako tayo, mapadakong lugar, mga inibig ko. Sa mga ating napakinggan ng mga patutuo kanina, mga inibig ko, talaga naman pong mamamangha ka. Sapagkat andun lagi ang pag-iingat ng Diyos sa ating mga buhay. Mag-ina, nakasakay ng motorcycle, mga inibig ko, pumasok doon sa loob ng 10-wheeler. Pero sila po'y iniligtas ng ating mahal na panahon. Ang mga tao nagsabi, iniisip nila, patay, mga inibig ko. Subaltan doon ang proteksyon, pag-iingat ang ating pinakamamahal na panahon sa ating mga buhay. Ating mga kapatid, ating beloved brother Saldi, yung kanyang pong dalawang anak na nalunod, na kung saan ay dinala na sa ospital at ando na sa morgue, mga inibig ko. Ayaw pa nga siya papasukin na mga inibig. Subalit sabi niya, kinakailangan ko ipanalangin. At siya po'y lumuhod, nalangin at sa po ng dalangin ating minamahal ginagana ng pastor, yung kanyang dalawang anak na nalunod na patay na. Ito po'y muling pinuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. So dito makikita natin, mga inibig ko, na ito'y pangako ng ating mahal na Panginoon, pananatilihin siya at iingatan siyang buhay ng Panginoon at siya'y pagpapalain sa ibabaw ng lupa at huwag mong ibigay siya sa kalooban ng kanyang mga kaaway. At ang sabi pa naman ng kasulatan, mga inibig ko, na ang mahal na Panginoon ay nandun lagi, sabi niya, at kung paano ang mga bundok na nasa palibot ng Jerusalem, gayon ang Panginoon sa palibot ng kanyang bayan mula sa panahon ito at sa magpakailanman. Kaya saan ka man lugar mapadako, mga inibig ko, ang Diyos lagi ay nandoon.
pag ikaw ay lagi lumalakad ng ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, isinasagawa mo ng 100% ang banal na kalooban ng Diyos, mararanasan mo yung buhay mo iingyatan ng ating dakilang Diyos sa buhay. O noon na naman nakaraang Monday, may inibig ko, na kung saan isa nating beloved co-worker, may iniibig ko ay na kung saan ito po'y na-hit ng reckless driver. Isipin niyo po yan, may iniibig kung gaano katotoo ang ating mahal na Panginoon. Gaano lang po ba katigas yung ating katawan, napakalambot ng ating katawang lubang ito, may inibig ko. Sa madaling salita, natumbok po siya sa bandang tagiliran at una pang tumama ang kanyang ulo doon sa pavement, mga inibig ko. Isipin niyo, sino mabubuhay dyan, may inibig? Subahalin sa dakilang himala natin, mahal na Panginoon, ipinalangin sa punong dalang ating minamang ginagawa ng pastor, may inibig ko, at nung dinala po doon sa hospital, in x-ray, para tinignan, walang fracture, may inibig ko, negative, totoong pinagpala, iningatan, iniligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, ang Diyos ay nasa lamang palibot ng daigdig. Anuman ang kalalagayan mo sa lugar na yan, pag ikay lumalakad ng ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, mararanasan mo, makakamtan mo yung totoong pag-iingat ng ating dakilang Diyos na buhay. Maalala ko yung patutuan ng ating beloved brother Freddy Tabunag sa Japan. Sila magkapatid po yung nagkatrabaho doon sa isang chemical plant, na kung saan isang araw sa hindi sinasadya, may inibig ko ay napangyayari, nabuhusan ng yung chemical na talagang poisonous yung mga inibig ko, tumama sa kanyang dalawang mata. At nangyari, may inibig ko, bilang nagbubbles yung mata niya, kumulo, parang lumabas yung dugo, mga inibig ko. At nakita yun ng mga Hapones, mga inibig ko, mga kaopisinahan niya, na kung saan tumawag ng ambulansya kaagad. Subalit ating mahal na kapatid, pumunta kaagad sa CR, nanalangin, humingi ng tawad sa ating mahal na Panginoon kung ano man nagawa niyang pagkukulang sa oras na yon. At siya nagsumamo sa punandalan at minamahal na pastor, nirebuke niya yung demonyo ng pagkabulag sa kanyang dalawang mata, mga inibig ko. At laking gulat ng mga Japanese national, mga inibig ko, nang siya lumabas. Sapagkat nag-aantay na po yung ambulansya. Subalit, makita nila ating mahal na kapatid, sabi niya, okay na ako. Pinagpala, iniligtas, iningatan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Maging yung kanyang kapatid, mga inibig ko, sapagkat yung lamang kanyang kapatid sa sobra sigurong pagpapala na naranasan ay pinagkaloob ng Diyos, nakalimot ng pansamantala sa paglilingkod sa ating dakilang siya po isang araw sa kanyang paglalakad doon sa lugar nila, doon sa likuran ng kanilang backyard, mga inibig ko, nakagat po siya ng ahas. So sa madaling salita, mga inibig ko, tumakbo siya sa kanyang kuya at nangingitim na parang talong, mabilis yung poison at kumalat, may inibig ko. Subalit ang sabi ng kanyang kuya, magsisi ka. Alam mo, ang pagkukulang mo, nagpuri sila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Habang nagpupuri, may inibig ko, nawalan ng hininga yung ating mga kapatid, ang kaluluwa niya, diretso kaagad doon sa impyerno, nakita niya impyerno. Sabi sa kanya ng mahal na Panginoon, pag ikaw ay tumalikod at hindi maglingkod sa akin ng buong katapatan, diyan ka mapupunta. Ipinakita rin ng ating mahal na Panginoon ang langit na kanyang pupuntahan. Pag maglingkod ka ng buong katapatan, diyan ka pupunta. Ayaw niya na umalis doon. Sabi niya, hindi pa pwede, bumalik ka muna sa lupa. So dito, nung pagkalian sa kanya ng kanyang kuya, mga inibig ko, sa punandalang ating minamat ginagawa ng pastor, mga inibig, yung demonyo ng kamatayan na yun, ito po'y inalis, iningatan ng ating malabay, binuhay ng ating dakilang Diyos na buhay. Napakarami himala, mga inibig ko. Laksa-laksang himala ang ating nakita rin sa banal na gawain ito, mga inibig. Maging ating mga kapatid na ating beloved brother Magtanggol, nung siya po'y nabubuhay pa, minibig ko, siya po'y binaril ng kanyang manugang, isang drug addict, mga inibig ko, ang pinambaril sa kanya yung baril na double action, pag tinamaan ka, pati sa loob, wawasakin, mga inibig ko. Pero anong himala ng ating mahal na Panginoon? Sa ating mahal kapatid na nakapag-rebuke, yung pong bala ng baril na yan, ito po ay napitpit doon sa kanyang katawan. Iniligtas siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. So napakarami himala, mga inibig ko, maging sa mga karamdaman, mga kapatid natin, na kung saan ay nasa bingit ng kamatayan, mga inibig ko. Subalit nang sila po ay manalag magsisi sa ating pinakamahal naman dahil sa kanilang mga pagkukulang, ating beloved brother Saldi, Rodrigo, mga inibig ko, sa isa nating outreach station na akin napunta, napakinggan ko ang kanyang patutuo. Siya po ay nagkaroon ng sakit na leptospirosis, may inibig ko. 3 araw lamang po yun ang buhay mo. Pero
Sa dakilang himala na ating mahal na Panginoon, isipin nyo doon sa kwarto na yan, 7 sila, mga inibig ko. Every hour, nung pangatlong araw na every hour may nilalabas na isa-isa, patay po yun. Kaya alam niya na siya na ang susunod. Kaya bago nangyari yun, siya po'y lumuhod, nagpakumaba, himingi ng kapatawaran sa ating dagalan sa buhay na bigyan pa siya isang pagkakataon at sa pangunan dalang ating minamahal ginagana ng pastor Evangelista Will Almeida nung kanyang inilihan sa kanyang sarili, mga inibig ko, tinala siyang demonyo ng kamatayan, mga inibig ko, ng demonyo ng leptospirus na yan. Ito po siya po, after 1 hour, inilabas siya buhay hanggang sa mga oras to. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga nandyan lagi ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maglingkod lamang tayo ng buong katapatan sapagkat pangako yan ng Diyos sa atin. May hinihingi ang ating mahal na Panginoon sa atin upang patuloy niyang ingatan ang ating mga buhay na ito maging sa panahon ito ng pandemya. Na ang mundo ngayon ay nahintakutan, milyon-milyon na nangamatay sa COVID-19 na ito, mga inibig ko. Pero sa mga tunay na anak niya ng Diyos na lumalakad ang ay sa katwiran ng ating mahal na Panginoon, alam natin, pag dumating yan, magsisik ka, magpuri ka, mag-ayuno ka, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan nangyari din sa amin yan noong last year, may inimig kong pamilya kami. Lahat kami. Ako pinakamatagal, 14 days yata, 15 days. Pero hindi ko inalintahan na yun. Pero nakuha ko pa rin dumalo hanggang sa radyo, may inibig ko. Pinagaling akong lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, na kung tayo po ay maglilingkod ng pagkataban, lalakad tayo ayon sa kanyang kalooban na may takot ng buong puso natin, ng pagkululuwa natin. Ano po sabi dito? Sa Deuteronomy, Book of Deuteronomy, chapter 10, verse 12, and Joshua, chapter 22, verse 5. Magkasunod na pong basahin, kanila mo po. The book of Deuteronomy, chapter 10, verse 12. And now, Israel, what doth the Lord thy God require of thee, but to fear the Lord thy God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul. The book of Joshua, chapter 22, verse 5. But take diligent heed to do the commandment and the law which Moses, the servant of the Lord, charged you, to love the Lord your God, and to walk in all his ways, and to keep his commandments, and to cleave unto him, and to serve him with all your heart and with all your soul. God bless you, Pastor. Dito po sa Deuteronomy Kapitulo 10, versikulo 12. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos. Lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan at ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Dito ko mahal sa Joshua, Kapitulo 22, versikulo 5. Ingatan lamang ninyo, mainam na gawin ang utos at ang kautosan na inutos sa inyo ni Moses na lingkod ng Panginoon, na ibigin ang Panginoon ninyong Diyos at lumakad sa lahat ng mga daan at ingatan ang kanyang mga utos at lumakib sa kanya at maglingkod sa kanya ng buo ninyong puso, ng buo ninyong kaluluwa. Amen. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. So ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga buhay ay mananatili lamang kung tayo po'y patuloy na lalakad ng buong puso, ng buong kaluluwa natin at isagawa ang bawat kahatulan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At ang pagkatakot sa Diyos, mainibig ko, ay ang pag-iingat, pagsunod sa bawat kahatulan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lamang tayo nakikinig, kundi pagkos yung ating napapakinggan, isinasagawa po natin yan, mga inibig ko. Hindi napakinggan mo, lumabas sa kabila, mga inibig. Hindi po ganoon. Lalo na sa panahon ito na tayo na sa huling panahon na. Anytime, rapture will take place any moment, mga inibig ko. Kaya ingatan po natin ng mainam ang bawat kahatulan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ibigin natin ng buong puso natin ang ating dakilang Diyos sa buhay, ang kanyang kahatulan. At ang pagkatakot sa Diyos ay ang pagsunod at pagtalima sa lahat ng kanyang kahatulan magmula sa kabanalan. For without peace and holiness, no one can see the Lord. Hindi lamang tayo naging banal sa ating panalambahan, kundi maging sa amang kanda kung lugar mapapuntas, maging sa opisina, sa iyong mga pinag-aaralan, kinakailan lagi kang banal sapagkat ang tumawag sa atin ay banal.
mga inibig ko. Kaya magpakabanal tayo sa lahat ng uri ng ating pamumuhay. Magtapat tayo lagi sa pagbibigay. Hindi ko mo live streaming lang tayo, mga inibig ko. Oh, exempted na ako. Total, hindi naman ako pupunta sa gawain. Kaya nga po ipina-plus mo inibig ko yung ating bank account number. Ang purpose mo doon para doon nyo po ipadala ang inyo pong mga ikaputandog upang patuloy po yung covenant na marami mananatili sa atin. Nandun natin yung proteksyon, pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi tayong nagpupuris sa ating mga tahanan, hindi lamang sa ating pananambahan. Ang pagpupuri, ito po'y kaakibatan ng isang Kristiyano, mga inibig ko. Ito po yung ating pinaka-weapon upang hindi po tayo mapagtagumpay ng kaaway ng Diyos. Sapagkat ipag iko'y lagi nagpupuri, nag-aayuno, mga inibig ko, lalo sa panahong ito, nandun lagi yung pag-iingat ng Diyos. Iingatan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi sa Lord, subukan mo magpuri, kapatid. Sigurado, easily provoke ka. Oh? Madali kang maagaw ng kaaway ng Diyos. So, balit, kung lagi nating i-meditate ang banal na kasulatan ito, mainibig ko na turo sa atin beloved parents in the Lord, na lagi nating bulay-bulayin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat tayo nakaranas ng pag-iingat ng Diyos. Yung buhay natin ito iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga si Jeremias, mga inibig ko, ang salita ng Diyos ay kanyang kinakain ito na parang honey. Mga inibig. Ganun niya, iniibig ang ating mahal na Panginoon. Subalit doon sa mga hindi sumusunod sa salita ng Diyos, sila po'y naiirita, mga inibig ko. Oh? Kaya, ito po'y papala sa mga hindi pa nagbibigay ng 100% ng paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, ang tao, may inibig ko, na kung saan ay pag ang tao po hindi nagbigay ng 100% paglilingkod sa mahal na Panginoon, kailanman, hindi mo mararanasan yung pag-iingat ng Diyos, yung buhay mo na iningat-ingatan mo, kailanman hindi mo yan mapapasa iyon. So, balit kung iingatan natin ang banal na kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon, maranasan natin yung grabing proteksyon, pag-iingat ng Diyos. Huwag natin kalimutan, may inibig ko, almost magti-21 years na, may inibig ko, ang peace mission sa Talipos. Ito yung pinaka-greatest miracle at all time ngayon sa lahat ng panahon. Na kung sa amin, inibig ko, nakita ng buong mundo, mga inibig kung paano ang mga sandata ng mga Abu Sayyaf, mga 2 weeks military assault, hindi ito nagtagumpay sa grupo ng ating minamahal ginagawa ng pastor sa 12 prayer warriors, mga inibig ko. Mismo si Commander Robot, nakausap ko mismo sa kulungan sa bikutan, mga inibig. Nung siya nakakulong doon, sabi niya, Brad, ang pangangaral ng iyong mahal na pastor, ang tawag niya, ang pangangaral ng mahal na pastor, totoo, sapagkat nakita ko mismo, sapagkat pag ibinabagsak yung mga bomba, nandun ako sa likuran ng inyong mahal na pastor, nakikita ko, accurate yun, at ang register malaki. Siguradong tatamaan kami. Pero pag malapit na, inilalayo na ng iyong Diyos na buhay, palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya resulta, mga ibig ko, yung mga 21 sifadan hostages, mga iba pang mga hostages na biktima ng mga Abu Sayyaf ng mga panahon na yun, isa-isa itong pinalaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yan nga po yung ating isi-celebrate ulit this coming next month. Ilang linggo na lamang, mga inibig ko. Kaya paghandaan din po natin, mga inibig ko, ang taon ng Diyos na ginamit sa ating mga kaligtasan upang yung mga buhay natin patuloy na iniingatan nating mahal na Panginoon. Meron pang ilang linggo, mga iniibig ko, kahit ganitong pandemic, mga inibig ko, ang mga anak ng Diyos hindi kailanman pinagkulang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maglaan po tayo ng regalo sa propeta ng Diyos, pero mas gusto ng propeta ng Diyos ang mga kaluluwa na mailapit sa banal harapan ng ating dakilang sa buhay. At ano pang hinihingi ng ating mahal na Panginoon upang makamtan natin yung totoong pagliligtas ng Diyos? Ano po sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 2, kaya nila po. 1 Corinthians chapter 15 verse 2. By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. God bless you. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Korinto, Kapitulo 15, versikulo 2. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo, kung matyaga niyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban ng ko kayo'y nagsisapanampalataya ng walang kabuluhan. So ito po pala ang isa pang hinihingi ng ating mabait na Diyos sa buhay upang ang buhay natin ito iingatan lagi ng ating mahal na Panginoon at magmana ka pa ng buhay na walang Sabi dito, ingatan ninyong mainam, matyaga ang salitang
ipinangaral sa inyo. Sabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, at ito rin ang ipinangaral sa atin ng ating minamahal at ginagana na Pastor Evangelista Will Almeida sa mga Bible study ng ating beloved Honorable San Pastor Lindsay Almeida, beloved Mama Dear, na dito hindi sila nagkulang ng pagtuturo pangaral sa atin upang tayo sumampalataya at magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. At pag nagawa mo yan, kapatid, ligtas ka. Lahat tayo nakaranas ng pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Iningatan ng ating mga buhay na ito na kung sa ibinigay ng Diyos sa bawat sa atin. Subalit pag ikay tumalikod, kapatid, at nagpapaya ka, anong babala ng mahal na Panginoon? Joshua 24:20, kaya naman po. At huling talata, Revelation chapter 2 verse 7. Maganda na po mga wait manok to. The book of Joshua, chapter 24, verse 20. If ye forsake the Lord and serve strange gods, then he will turn and do you hurt and consume you. After that, he had done you good. God bless you po. Dito po sa Josue, Kapitulo 24, versikulo 20. Kung inyong pabayaan ang Panginoon at maglingkod sa ibang mga Diyos, ay ihiwalay nga siya at gagawan kayo ng kasamaan at lilipunin kayo pagkatapos ng kanyang magawan kayo ng mabuti. Amen. Everybody praise the Lord. So TV papala ng ating mahal na Panginoon sa lahat ng tao sa iba't ibang panig ng mundo, maging sa mga Kristiyano na naglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Na wag po tayong kailanman magpapabaya sa ating paglilingkod. Huwag kang tatalikod at muli mong babalikan yung Diyos na iyong nakikita na sa pag-aakalang yung Diyos na magliligtas sa iyo. Diyos na nakikita, hindi yan kailanman makapagligtas at kailanman dyan napupuot ang ating mahal na Panginoon, sapagkat ang sabi sa Revelation chapter 9 verse 20, ang pagsamba po dyan ay pagsamba sa demonyo, sabi ng Biblia, mainibig ko. Kaya pag meron kanyan, yun ang Diyos mo. Kaya hindi kayo ingatan sa panahon ito ng pandemic, itong COVID-19. Papasok sa lahat sa iyo ng mga variant. Pero pag ikaw ay matalimahin anak ng Diyos, sabi ng Biblia, walang lalapit sa iyo na anumang salot, sapagkat ang Diyos ang magliligtas sa iyo. Praise God. Kaya pag nagawa natin, iningatan natin na mainam ang salita ng Diyos at ng buong puso natin, nalalakad tayo ng ayon sa kanyang katwiran at isasagawa na siya tapos ng kanyang banal kalooban. May pangako pang ating mga halapan sa bawat sa atin. Ano po sabi dito, mainibig ko? Sa mga may pakinig at makinig, siya nagsasabi sa Espiritu sa mga iglesia, ang magtatagumpay, mainibig ko, ay pakakanin niya ng punong kakahoy ng buhay. Huling talata, Revelation chapter 2 verse 7, kanilang po, magdala po mga manugto. In the book of Revelation chapter 2 verse 7, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. God bless you po. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 2, versikulo 7. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Amen. Oh, hallelujah. Palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoon. Pahalagahan po natin ang mga bagay na ating nakamtan, yung kaligtasan natin, yung ating pananampalataya, yung salita ng Diyos. Ingatan po natin na mainam yan, mainibig ko, sapagkat dito tayo magtatagumpay sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At dito hindi nagkulang ang ating beloved President of the whole Almeida family na tayo tinuruan pinangaralan lagi na maglingkod ng buong katapatan, mainibig ko. Kung nais natin ang ating mga buhay nito, ingatan sa lahat ng mga trahedya, sa lahat ng mga kalamidad, sa lahat ng mga salot, mainibig ko. Sa lahat pa ng mga darating pamasal, minibig ko, pag tayo maglingkod ng buong katapatan, ililigtas ka ng ating mahal na Panginoon. Ang pagtatagumpayin ka ng ating mahal na Panginoon. Anytime now, rapture will take place any moment. Nandito na po lahat ang nangyayari sa banal na kasulatan sa ating kapaligiran. Nangyayari na po, mainibig ko. Kaya maglingkod po tayo ng buong katapatan before it's too late. Huwag na po tayong magpa-isi-isi sa paglingkod.
ibigay mo rin the best na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, sapagkat yun lamang po maganda natin magagawa at dito hindi nagkulang sa atin ang ating mga magulang sa ating mahal na Panginoon, the beloved children and whole Almighty family. Kaya tayo po tumayong lahat, may inibig ko. Kaya nga sabing ating nabasa kanina na banal na kasulatan, the Lord will preserve him and keep him alive, and he shall be blessed upon the earth, and thou will not deliver him unto the will of his enemies. As the mountains are round about Jerusalem, so the Lord is round about his people from henceforth, even forever. Kaya ang mahal na Panginoon, sa manda ko, lagi nandyan siya sa atin. Iingatan niya tayong buhay, may inibig ko. Hanggang sa kanya nalapit na pagbalik, tayo lahat ay kukuhanin. Habang tayo po'y magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon, ating pong papurihan, ating dagalan siya sa buhay. At habang ating inimanyahan, ating ibigay mga paguhan, dito po sa harapan, mag sa ating lahat ng webcast viewers, tanggapin niyo po ating pinakamamahal na Panginoon sa inyong mga puso. Tayo po'y umawit sa ating pinakamahal na Panginoon. At habang binibigyan po tayo sa Blood Coffee sa Bar Joey. Saan man ako, ika'y lagi kong kapiling. Iningatan, ginagabayan ng landasin. Inaalala mo, aking kakainin, maging ang darating. Sa pagtulong, maging sa pagkagising, ika'y laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, inahagsan. Pasasalamat, inihahan mo, maging ang aking buhay. Turuan mo akong ay lumakas na ayon sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang ko, iyong ipagdaan upang hindi na muling mawalay pa. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y maging ang aking buhay. Turuan mo ako ay lumakas ng ayon sa iyong Damhin ang presensya ng ating pinakamamahal. sa bawat hakbang ko, iyong ipagdaan upang hindi na mawalay pa. Hallelujah, hallelujah. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y
pasasalamat, inihandog, maging ang aking Praise ko ang mapagmahal, Dakilang Diyos, nais kong ika'y awitan. Awit ng pasasalamat, ihandog, maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan. Awit ng pasasalamat, inihandog, maging ang aking buhay. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Wala kang katulad. Hallelujah. Maraming salamat.